Breaking news mga kababayan, nako po. Grabe pala itong DPWH mga kababayan, talagang manggagalaiti dito yung mga militar, mga marines, mga scout ranger, mga retired na general dito sa mapapakinggan nila. Grabe. 15 bilyong proyekto ng DPWH para sa militar na discovery sa pagdinig sa Senado mga kababayan. Grabe. Halos yung iba daw dito ay hindi natuloy mga kababayan. Kumbaga, kinurap din. Nako. Anong masasabi nyo dito? So ito, panoorin na natin. Billion pesos. Oo. Okay. Ang project ay kung tawagin ay TICAS. Ha? Tikas. Ang tama, mga sundalo talaga. Tikas. Mga matitikas talaga yan. Ang nagiging matikas, yung mga ano no? Antikas sa pangungurap. Oo. Project Tikas. TICAS. Pero ang ibig sabihin yan ay tatag ng infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad. Nako. TICAS program ng DPWH. So, programa ng DPWH to para sa mga mga sundalo natin. Kaya TICAS ang tawag. Alam ba ito ni General Romeo Browner? Palagay ko alam niya ito. Nako. Kasi para sa kanila to ha? Mula 2023 Mga kababayan, alam pala ito ni Browner. hanggang 2025, 15 billion ang Kabuuan? Oo. Dapat ang itatayo nito, Nelson, ay ano ito, mga barracks o Lahat ng mga nationwide. Oo, lahat ng mga kailangan ng mga sundalo. Grabe na ito. Lumilitaw, yung mga project pala, kung hindi man natapos, hindi nagamit. Ibig sabihin, may mga hindi na... oo nga naman, paano mo gagamitin yung hindi tapos na proyekto, di ba? Oo nga naman. Pero ni-report din ba nilang completed ito? Completed! 15 billion pesos proyekto ng DPWH para sa militar. Completed! Nakakapanginig lalo Ito, pakinggan mo. Oh. Sabi ni Defense Secretary, Lalong magagalit nito mga kababayan yung mga AFP personnel, no? Yung mga iba na walang rangko. Ito lang naman masaya yung ibang mga yung mga general na dito sa AFP kasi 'di ba, usap-usapan di umano na bayaran daw ito ni Romualdez yung iba. Gibo Chodoro, merong 944 projects sa TICAS program. Nationwide, 944. Okay. 648 nakaabot ng first phase. Ibig sabihin siguro ano lang yan? Yan siguro poste-poste. Poste-poste. Yung land development siguro. 600 majority 648, di ba? Okay. Pero dineklara completed. Nako, grabe mga kababayan. Kumpleto pero hindi kumpleto. Ibang klase ito mga kababayan. At anong opinion nyo dito? Mag-comment kayo. Kawawa naman yung mga military natin, no? Sigurado pag napanood nila to, lalong magagalit yung mga yun. Hindi. Pwede ba natin parinig? Pwede ba tayo boss niya? Pakinggan natin. Sige nga po. Pakinggan nga natin. Sino? Secretary Gibo? O sa pagdinig ng Senado? Pakinggan natin. This is on the topic of the TICAS projects. Yes, Your Honor. And I'll just flash on the screen. Nakita ko sa budget na merong 3 billion for 2026 for TICAS projects. And then for 2025 is 4.6 billion. But from 2019 up to now, there are about 944 projects. And then I saw in the last few years, pababa yung completion rate, meaning yung natatapos versus budget, no? Yes, Your Honor. So, Mr. Secretary, can you discuss with us ano itong TICAS projects? Etong TICAS projects po ay projects na ginagawa ng DPWH para sa Armed Forces of the Philippines. And then nakita ko yung mga projects, mga barracks, mga ano po, mga maliliit na facilities in the bases. Yeah, and the completion, as you know, Your Honor, the amounts also were gradually being reduced through the years. And for this year, Your Honor,
we propose that this be scrapped already and all the implementations be done by the DND-AFP. Secretary, because I also saw we asked for some updates from the department. Nakita namin, for example, to slide 114, meron nakasulat construction of multipurpose building, tag as completed, pero mukhang hindi pa siya completed. No? Yes, Your Honor. Construction of multipurpose building sa Pasay, tag as completed rin, pero hindi pa siya completed. So, Yes, Your Honor. I believe Mga kababayan, grabe no? Hindi pa kumpleto. Antindi talaga mga kababayan ng corruption ngayon sa Pilipinas. Pati military hindi pinalagpas. Kawawa naman. Mag-comment po kayo dito kung ano masasabi nyo. ang gumagawa nito DPWH. Yes, Your Honor. Kasi yung pondo ng TICAS nasa DPWH. Yes, Your Honor. Pero hindi nila natatapos yung proyekto. Yes, Your Honor. So, sayang naman yung building kasi nandyan na yung building pero hindi nagagamit for the purposes of the department. And ano po, ang wala pa pong validation kung structurally pwede namin gamitin o hindi. Kaya yung remedyo po dyan ay sisiyasatin ho namin na mabuti ang mga projects na to at we will report to the committee. Actually, we have already the inventory we are willing to submit, and we will talk with Secretary Dizon what the remediation for this will be, to include filing of appropriate cases against the responsible people. Grabe ito, Nelson, ha? Hindi maliit na halaga, 15 billion. So, sabihin, ano maliit? Grabe mga kababayan, no? 15 billion. Ang sakit nito. Lalo na sa mga sundalo. Kasi, diba? Nakikipaglaban tong mga to sa gera. Tapos, ganito pa yung ginawa, mga kababayan. Talagang nakakagalit. Ito yung tagapagtanggol talaga natin eh. Mga sundalo. Tapos kinupitan pa. Grabe, 15 billion. Ang laki nun. Grabe ang admin na ito. Sobra-sobra. Kaya din pala ito. Anomalya. Sino kaya proponent nito, no? Sino kaya proponent na alam mo, ayaw ng Pangulong Bongbong na pinaglalangan ninyo mga sundalo, ha? Ang dami na. Di ba? Pinaglalangan ninyo ang sundalo at gagamitin pa natin sila sa ganitong klase ng anomalya. Tingnan mo, Jen, ha? Oh. Buti ito naka-live sa Senado. Ayun, no, nakikita ko. Nakapagsalita si Defense Secretary Gibo Teodoro. Makapagpapaliwanag, oh. Kung halimbawa, ginaya nila ang ICI na wag ito ipakita. Eh di ikaw ang iisipin mo, nako ito ang mga, pati pala mga sundalo, Defense Department natin. Defense Department, may mga anomalya. Yan ang lilitaw. Kasi bulag tayo eh. Totoo. Hindi natin nakita. Bakit 3 taon na ngayon lang nila inimbestigahan to mga kababayan? Posible, no? Imposible, mga kababayan. Kaya malaking tanong ito sa atin, mga Pilipino. Ngayon lang inimbestigahan yung mga ganito. Kawawa naman yung mga sundalo. Hindi natin alam yung mga pangyayari. Yan po ang importansya na naka-live yung hearing. Di ba? Pero ang gusto ko malaman ito, alam nga namang maaprubahan ng budget at may tayo yung building sa base ng sundalo na hindi alam ng opisyal. Siyempre, pipirmahan nila yan. Yung camp commander, yung kung sino man, di ba? Siyempre, aprobahan nila. Alam ka naman, pumasok doon yung construction worker ng DPW. May gagawa kami ito, wala kayong pakialam, ha? Yes. Baka kinulata ka ng M16 na pagka nagkataon. Kaya nga. Malalim ito, Jen. At hindi maliit na halaga, 15 billion in 2 years. Sa lahat-lahat na ito. Tapos idadagdag pa natin dyan
Nason, yun namang, anong tawag natin dito? Yung ghost project din ng mga health centers Ayan pa. under DOH naman. Oo. Grabe mga kababayan, no? Grabe. Isipin nyo mga kababayan, 2 taon, 15 billion. Sa 2 taon, 15 billion mga kababayan. Ang nasayang na sana nagagamit na ngayon ng mga military, ng mga sundalo. Grabe. Ibang klase yung corruption ngayon. Nakakagalit. Nakakasama ng loob mga kababayan. Alam ko kayo masama din loob nyo sa mga nangyayari ngayon. Talagang sobrang corruption ngayon. So mag-comment kayo mga kababayan kung ano masasabi nyo dito sa mga ganitong pangyayari. At pa-like po ng video natin. Pa-share na din mga kababayan para maraming makapanood nito. Lalo na yung mga kasundaluhan natin, no? So, yun lamang po mga kababayan. Maraming salamat po. Paki-subscribe na din sa mga bago dyan. Thank you po.